Then guys, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat, no? So, meron tayong napanood na isang Facebook reel, no? Galing ito sa Third Officer Guide na Facebook page. So, shout out doon sa gumawa ng Facebook page na to, Third Officer Guide. So, pwede nyo silang i-follow guys. Marami kayong matututunan doon, especially sa mga aspiring deck officer o third officer, no? So, napakarami nilang post doon na napakalaking bagay sa onboard na trabaho ng third mate. So, gusto ko silang i-shoutout dahil doon. So, panoorin natin yung isang video nila regarding ito sa reporting sa BTS. No? So, before arrival on port, magre-report kayo as a deck officer. So, dapat meron kang mga na-prepare na information bago pa magtanong sa iyo ang BTS. So, napaka-importante nun. So, disclaimer muna, hindi ko po kilala kung sino yung author nitong Third Officer Guide. Hindi po kami magkakilala. Hindi po ako coordinated sa kanila. Hindi ko po sila pinopromote. Pero napakalaking tulong po ito sa ating mga aspiring third officer, no? Kasi napapansin ko sa mga post nila, napakalaking bagay. So, kung gusto niyo follow sila, i-follow nyo na lang sa Facebook page nila. Napapansin ko kasi. So, ayun. Without further ado, so, pwede na tayong panoorin natin yung video nila. So, bali ito pala yung ang video nila, no? Kung mapapansin nyo dito sa animation nila, meron ditong line which is the reporting line, no? Reporting line ito. Then pag nakita nyo itong sign na to, ito yung sign ng reporting line. Meron siyang apex up tsaka apex down, yung patusok, no, yung dalawa. So, ibig sabihin, kailangan mag-report ng northbound at saka southbound vessel, no? Kung lalabas ka diyan at papasok, kailangan mong mag-report. Yan ang requirement diyan sa symbol na yan, no? So, mapapansin niyo yan sa ECDIS, may mga ganyan yan, no? So, panoorin natin yung video nila. Here's a typical VHF communication between a vessel and VTS during arrival. Raftel VTS, Raftel VTS. So, ayun. Ang sinample niya dito guys, arrival sila sa puerto, no? Then, ang pangalan ng VTS is Raftel VTS. So, yan ang example nila, which is ang ganda-ganda ng kanilang animation at saka presentation, no? So, hangang-hanga ako dito. Normally, ganyan talaga yung una yung reporting, no? Pag kayong officer at kayo ang natoka dyan, duty nyo, tapos kayo ang inutusan ni Kapitan, okay, tawagan mo na third yung VTS. So, inyong kalilimutan, pinakaunan yung babanggitin is tatawagan nyo mismo kung ano yung pangalan ng VTS. No? Kasi minsan may mga puerto na kala mo yun yung puerto, pangalan niya, pero iba yung VTS. Kung mapapansin mo sa ibang barko, iba yung pangalan ng VTS na sinasabi, no? So, dapat aware kayo sa pangalan ng puerto at saka sa pangalan ng VTS nila, no? This is motor vessel Oro Jackson, call sign 3, Golf, Lima, Delta, Romeo. Okay. So, ayun, tama nga yun, ano? So, after mo tawagan si Raftel BTS, magpakilala ka kung anong barko ka kasi sobrang dami nyo, so hindi naman kayo ma-identify agad kung hindi kayo mapapakilala. Then, ang kasunod ng pangalan nyo, ang pangalan ng barko, is yung call sign. Ayan, kung mapapansin nyo, sabi niya, ang pangalan nila, then, binigay niya rin yung call sign, ano? How do you read me over? Motor vessel Oro Jackson, this is Raftel VTS, reading you loud and clear, over. Raftel VTS, this is motor vessel Oro Jackson, pass. So, ano yung napansin nyo doon sa reporting nila? So, nagpakilala siya, Raftel BTS, this is Oro Jackson, call sign, ganyan-ganyan, ng call sign nila. Then, nag-reply yung BTS, Oro Jackson, this is Raftel BTS, naririnig ka namin loud and clear. Then, pagbalik sa kanya ng information, ibabato niya ulit, magpapakilala pa siya ulit para klaro na siya talaga ang nagre-report, no? At saka para malaman na, kasi minsan, ang radio natin maingay yan, maraming mga interruption dyan. So, para maintindihan ng VTS na siya talaga yung nagbibigay ng mensahe na yun, magpapakilala pa siya bago niya ibigay yung kanyang message. Ayan, mapapansin niyo. Reporting line Alpha and entering Raftel VTS area, over.
Message received. Question. Bago tayo mag-proceed doon sa tanong ng VTS, no? Meron kayong napansin kanina, nagpakilala siya, passing reporting line, over. So, meron siyang, sa dulo, meron siyang word na over. So, ang ibig sabihin niyan sa mga hindi pa nakaka-unawa, no? Pag may over sa dulo, ibig sabihin you are waiting for an acknowledgement or reply, no? So, kailangan, pag nagsalita kayo at kailangan nyo ng reply nila, so lagyan nyo ng over sa dulo, no? Pagkatapusan naman ng message nyo, lagyan nyo over and out. Pwede rin yun. Pagtapos na yung message nyo, no? So, ngayon, ang preparation mo, bago pa magtanong yung BTS or bago pa kayo mag-report sa BTS, no, may mga kailangan kang information na naka-prepare. Kasi hindi naman pwedeng kada magtatanong ang BTS sa inyo ng mga questions, isa ka pa maghahanap ng isasagot mo. So, normally, ang mga bagay na ipiprepare mo, crew list, no, kung ilan yung crew on board, no, kung ballast or loaded kayo, yung maximum draft, yan, nilagay naman nila dito, yan, yung mga information. Then, papanoorin din natin kung ano yung mga tinatanong normally ng BTS. What's your ETA to the pilot station, over? Yan. Our So, ang ETA to the pilot station will be 09. So, ayun, ETA sa pilot station, yun ang unang tinanong ng BTS. Bakit nila tinatanong yun? So, para mai-prepare nila yung pilot on board kung meron man, no? Mai-prepare nila yung piloto. So, kung wala mong piloto, so mai-prepare nila yung anchorage area kung saan kayo pwede, no? So, kaya dapat, normally naman, sinasabi naman ni Kapitan yan sa inyo na ganito ang ibigay mong ETA. So, kailangan, pag duty ka naman, alam nyo na yon na arrival natin ganito, 0900, babalitaan ka na ng karelyebo mo, then babalitaan ka rin ni Kapitan bago magsimula, no, bago ka tumawag. So, ETA, and then, ang second thing na babantayan nyo pag nag-report kayo ng halimbawa, alas 9, no, so, one digit at a time, no, so 0900 local time, no, huwag kayong magbibigay ng UTC time, laging local time yan. At saka 0900, hindi yung 0900, ganon. 900 local time. Over. What's your forward, aft, and maximum draft, over? So, ayun. Forward and aft, maximum draft. So, normally, meron tayong condition. May mga condition tayo ng barko na binibigay ng chief mate. Yan. So, ang pinaka-importante doon yung maximum draft nyo, no? Tine-check nila yan kasi para kung pwede ba kayong pumasok, no? Kung merong mga draft restriction dyan sa area na yan, so tinatanong ng BTS yan para ma-prepare nila. O kaya kung tama ang nireport nyo doon kasi bago pa kayo dumating, may mga pinapadala na yan na papansin nyo sa port documents si Kapitan, meron na silang advance na pinapadala doon sa puerto na mga kasama na yung ship's particular at saka yung condition ng barko nyo. So, kung tama yung binigay nyo, magtutugma. So, mas okay yon, no? So, ulitin ko itong forward and aft draft, no? Galing ito kay chief mate. Binibigay niya ito sa atin. Tapos, pwede nyo rin i-check yan sa ating pilot card, no? Forward draft is 7.50. Aft draft is 8.50. Maximum draft is 8.50 over. Yan. So, meron siyang forward and aft draft tapos yung maximum draft binigay niya. So, normally naman guys, maximum draft lang ang hinihingi ng VTS sa mga na-experience ko. Kadalasan, hinihingi nila is yung maximum draft lang. No? Pero, syempre, baka yung iba, nangihingi rin ng mga forward tsaka midship draft. Depende. Pero pag maximum draft, normally nasa pupa talaga yan, nasa aft draft yan, no? What's your freeboard and air draft, over? Our freeboard is 10.21 and air draft is 30.50 over. So, lagi nyo i-check din yan, yung ating freeboard at saka air draft, no, na ipapadala doon. So, check mo yan doon sa ating ships particular, no, tapos, syempre,
may calculation lang yan ng kaunti doon sa ating draft, no? Sa ating draft. So, halimbawa, yung freeboard, yung titingnan nyo doon sa ating ships particular, i-minus nyo lang yung draft, no? So, from kill, from deck level hanggang sa may kill natin yung distansya niya, minus nyo lang kung ilan yung draft nyo, yun na yung magiging freeboard nyo. Yun na yung ilalagay nyo doon sa ating pilot card. Tapos pwede nyo rin kayo magbase doon pag nagre-report tayo sa VTS. Your last port and next port. Our last port was Egghead and next port is Elbath. Over. Yan, importante din yan guys. No? Take note, laging tinatanong ng VTS yan talaga yung last port of call at saka next port of call. So dapat bago pa kayo makipag-usap sa BTS, alam nyo na yung mga information na yan. What's your gross tonnage and net tonnage? Gross tonnage is 20763. Net tonnage is 11503. Over. What's your summer deadweight? Summer deadweight is 32949. Over. So, lahat ng yon gross tonnage, net tonnage, at saka yung summer deadweight, nasa ships particular lang yung guys, no? Pero, sa experience ko, kadalasan hindi na tinatanong yan. Pero, baka pag tinanong kayo, mabigla kayo, no? Bakit tinanong ito? So, mas maigi, nakaprepare lang yung ating ships particular doon sa, malapit sa ating VHF, no? Kung saan tayo tumatawag, para at least, meron tayong babatong sagot pag nagtanong sila. Pero normally sa aking experience, hindi na tinatanong yan. Kasi nagpadala na nga tayo ng mga port documents doon sa sinabi ko kanina. Advance yun. Copy your message. How many crew on board and their nationality? Total number of crew on board, 22 crew, including the master. 4 Filipino. Yan. So, tinanong din kung ilan yung crew on board. So, dapat aware din kayo kung ilan yung crew on board. Then, pag nag-report kayo, tama yung sinabi niya, no? 22 crew on board, including master. So, kasama dapat si kapitan. Then, tinatanong din minsan guys yung pangalan ng kapitan at saka yung nationality. Normally, tinatanong ito pag transit lang kayo, no? Kadalasan tinatanong yan pag mga nasa transit lang kayo, kumbaga dadaan lang kayo. Katulad niyan, dadaan tayo sa Pilipinas, tatawag yung Philippine Coast Guard, no? Sa atin, territory yun for national security. Ngayon, pagka tinanong kayo doon, normally hinihingi nila yan, yung information ni Kapitan. Ano yung name ni Kapitan? Then yung nationality niya. Filipinos and 18 Japanese. Over. Do you have cargo on board? Over. No cargo on board. We are in ballast condition. Yan, isa rin yan sa hinihingi, no? Kung ballast kayo o kaya may cargo kayo. Then kung may cargo kayo, dapat alam nyo rin guys kung yung quantity ng cargo at saka yung kung ano yung kargada mismo, kung ano yung karga nyo at saka yung quantity, no? Yun normally tinatanong. Any deficiencies or malfunctions on board? Negative, ma'am. All equipment is in good condition. Yan. So, di ba dapat aware din tayo kung may mga malfunctions tayo na ni-report, especially yung kung may pinadala na silang mensahe sa agent, no? Kasi pag hindi natin ni-report yan, then sumampa sila na nakita nila yung deficiency na yon, like port headland or something. May mga reporting yan na binibigay kay Kapitan. May mga pre-arrival checklist na pinapadala si Kapitan na kung saan ini-indicate niya doon yung mga malfunctions or kaya deficiency ng barko. Kasi pag hindi natin ni-report, mas malaking problema yon, mas magagalit sila. Who is your local agent? Local agent is Water 7 Shipping. Over. Yan. Hiningi yung local agent, normally nasa mensahe lang yun ng mga, nasa email lang yun, no? Email kay Kapitan, email sa mga officers, no? Nandun yan, naka-indicate. As of now, there is no berthing schedule for your vessel. Please drop anchor on arrival. Over. Copy your message, anchor on arrival. Can you please give us an anchor position? You can proceed to Skypea Anchorage and report after dropping anchor. Thank you for the information. We will call you back once we dropped anchor. Yan. Kasi wala pa silang berthing schedule, so pinaproceed muna sila sa anchorage area. So mag-anchor muna sila. So ang bibigay sa inyo yung hingin nyo lagi, ibato nyo kaagad kung saang
anchorage position nyo, kung saan kayo mag-aangkla. Kasi pag hindi nyo hiningi yan, magtatanong si Kapitan, saan ang anchorage position natin? Sabi mo, ay walang sinabi sir. Dapat alam nyo na agad na ibabato nyo yon. Dapat alerto kayo sa mga sinabi sa inyo ba? Kasi para may response kayo kay Kapitan na, sir, dito tayo pinapapunta sa angkorahe na to, no? Minsan, may mga landmark lang yan, then sasabihin lang yan, southwest of Wat Fatong Bank, mga ganun, mga landmark lang. Southwest, tapos yung distansya, no? Depende lang. Standing by channel 16 and 13 out. Here is a typical VHF communication. So yun guys, no, sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi natin dito, no. Itong third officer guide, i-follow nyo yung Facebook page nila, marami kayong matututunan doon. Then yun yung mga i-prepare nyo pag tumawag kayo sa VTS, no, yung mga information na yon, no. Isa-summarize lang natin yung ETA, no, yung ETA, yung cargo, kung may cargo kayo on board, diba? Yung crew, kung ilang crew kayo on board, tapos yung nationality ni Kapitan, tsaka yung mga nationality ng crew, pag tinanong, dapat ready na yon. So, sa crew list lang yon. Then, syempre, yung ships particular, itabi nyo na sa malapit sa BHF nyo para meron kayong makita nyo agad yung gross tonnage, net tonnage, or deadweight na tinatanong, no? Pero sabi ko nga, normally, hindi na tinatanong yan. Yung maximum draft, no? Importante yun. Binibigay na naman ni shipmate yan, normally, yung ship's condition yun, no? Then, ano pa ba yung iba? Basta, yun, yung mga binanggit natin kanina, yun na yun. So, I hope may natutunan kayo dito sa video nila, no? Video natin na ginawan lang natin ng observation at information. So, thank you very much sa inyong lahat. Pasensya na kayo at sobrang haba ng video natin. Pwede kayo mag-subscribe kung gusto nyo, mag-follow, kung ano pa dyan, pindutin nyo na lang. Basta libre yan guys, walang problema, basta makatulong tayo, no? Thank you very much and have a good day.